Good day o good evening sa inyo. Isa sa magandang labanan kanina sa hearing ng TRICOM ay ang labanan ni Insurrecto versus Kong Marcoleta. Talagang pinalabas ni Kong Dante Marcoleta yung kanyang galit kay Enzo sa ginawa nitong vlog na sinabi nitong nililin lang ni Dante Marcoleta ang mga tao. So, panoorin natin yung congressional hearing na yun. So, ito. Recognize praise Congressman Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong, kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Sa simula pa lang talagang mararamdaman mo yung panggagalaitin ni Congressman Marcoleta. Talagang masama ang loob niya kay Insurrecto. Itong dalawa po ay pareho po itong mga attorney. Itong isa ay nagtuturo pa sa isang sikat na paaralan sa Metro Manila. Pero talagang hindi siya pinalampas ni Dante Marcoleta. Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa iyo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na attorney, gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ang pinag-uusapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman Marcoleta. Anong panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon sa speech. Hindi pa yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marcoleta, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa state. Ano nga? Kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Tingnan ko po dito sa kung ano yung ang dami ko na po kasi naging content tungkol sa hindi ganoon. Ako kapag sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka-public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo.
Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Makulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilinlang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Panoorin ko po mamaya itong kung ano yung Ayun ang hirap sa atin, Mr. Chair. ano po kasi Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rally pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh. Kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Alam nyo, para sa akin, there is a very, very thin line that separates fake news sa opinion lang. Kasi pag sinasabi, para sa akin, pag fake news, may sinasabi ang isang tao o isang grupo, tapos ni-report mo ito na taliwas o baliktad sa sinasabi ng isang tao at na-publish mo sa isang newspaper, fake news yun. Na-ipalabas mo sa television, fake news yun. Pero kung ito ay tinalakay mo sa iyong vlog, sa tingin ko maaring masabing opinion ng isang vlogger. Yun lang ang pagkaunawa at pagkaintindi ko sa fake news, pati opinion. Dapat ring ma-establish ng Congress, dapat ma-define nila ng maayos ano yung fake news, what consists fake news, paano nagagawa ng isang tao yung fake news, paano nagagawa ng isang malaking kumpanya, isang media outfit ang fake news. Kasi sa hearing na ito, napag-alaman natin na hindi imbitado ang Inquirer, hindi imbitado ang Philstar. So dapat i-define ng mabuti ng Congress sino ang magpi-fake news, sino yung opinion lamang. So panoorin natin ang talakayan ni Kong Marcoleta at ni Enzo Recto. 2024, may post kasi si Honorable Congressman Marcoleta. Ang post niya yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So ang post ni Honorable Congressman Marcoleta na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang ni Anong Marcoleta. panlilinlang doon? Yun nga po, explain ko yung sinabi ko. Kasi opinion ko po ito. Sabi ko, Oo nga, hindi panlilin lang yon. Nakipag-handshake ako.
Kaya nga, ang At sabihin sinabi ko lang, ko, unity begins. sabihin ko lang po handshake. yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilin lang ba yun? Mr. Chair, point of order lang po. Para What is the magkaroon point ng- of order? Point of order po yung Okay. You So, what point is the point of order Kasi you of gave time to Congressman Franz Castro? attorney. Wait, I'm still speaking. Sorry. What's the point of order of Ms. Point Franz of order po yung conduct nung palitan nila ng ng exchanges of words. So you have recognized po Attorney Ricky. So let him explain before our colleague Marcoleta. I understand. Yeah. Okay, I'll be So, letting para maging wait, okay. And please I understand address both of you, please address the chair para hindi po Yeah. nagsasagutan. All right. Thank you. So we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to ask you as well. Sige. Yes po, Attorney Mr. Ricky. Chair, thank you po. Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Lenny. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa BBBM, si Duterte, si Lenny, si Sara. Ang reaction ko doon, sabi ko, wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilang kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yung po yung ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes po. What do you know about it, Mr. Chair? You can reply, Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang niraise nyo pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ang ABS-CBN, may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong niraise yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panlilingdang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depositary Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos magbibintang ka na pakulo lang lahat ito, tako'y nanlilin lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang humabi ng opinion, attorney kung talagang attorney ka. Pero wag kang mag-chat na ako'y nanlin lang ng mamamayang Pilipino. You want to reply, Attorney Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, Okay, yun go po ahead. yung, kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero kinarge mo ko na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng facts mo kung paano ako nanlilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to answer back? Again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa doon sa isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yun pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon, sinasabi mo, may opinion ka, lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino.
Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Okay na po siguro. Kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ikaw ang mandilin lang. Okay. Thank you so much to both of you. We exhausted that issue and we let the both parties to say their piece. And that's the spirit of this committee, no? Para maging balanse po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Kung abogado ka talaga. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Opinion ko yon. Okay, hanggang sa susunod na kabanata, muli pa kayang magkikita itong dalawa sa next na hearing ng TRICOM? Ano kaya ang mangyayari? Mag-sorry kaya ito si Insurrecto kay Congressman Marcoleta? O patuloy ito sa pambavlog kay Congressman Marcoleta at sabihin na siya'y nanlilin lang ng mga tao? Pero yun nga, ang sabi niya, ito'y kanyang opinion lamang. Yung parang yun ang inabot ng kanyang isipan. So panoorin na lang natin ang susunod na pagtatagpo ng dalawang ito. Don't forget to like and subscribe to this channel. Babalik pa tayo para sa kanilang dalawa.